Guys, ito na. Ito na ang inaasahan ng lahat na nagpang-abot na, no? Nagpang-abot na itong si Dr. Love, si Kindred at si Kuya Mel. Ito po, no? So, panoorin niyo po ito guys sa upload ni Kuya Bal. Na-upload po ni Kuya Bal, nakakuha po si Kuya Bal ng video na mula sa malayo. So, panoorin niyo po, no? So dito guys, makikita mo talaga muntik-munti ka na, no? Muntik-munti ka na kasi bago pa man ito, may mga hidwaan na ito, no? Si Dr. Love, si Kindred, si Kuya Mel, yung bang nagkaroon ng palitan ng salita dito po sa social media. Nagbibintangan, naghahamunan, nagpapasaring ng mga anghang na salita. So kanina, ayon sa pagkakaalam ko, galing sila sa ribbon cutting dito po sa lugar ng Pambuhan sa kay Ryan na isang key boys, no, napabahayan ni Kalinga Prab at nagkaroon ng ribbon cutting. Nandoon sila lahat. Nung pauwi na, no, ayon dito sa kwento ng nagla-live tulad nila ni Ria Olarte na pauwi na sila, may narinig yata ni Kindred itong sigaw ni Dr. Love. No, di ko lang alam kung totoo, pero ito yung ayon lang sa kwento kasi wala man tayo doon. Huminto itong si Kindred at bumaba. So doon nga guys, nakita ko noon, kung mapapanood nyo sa video ni Kuya Bal, panoorin ninyo. Kasi bawal man natin yan, bawal pa tayo gumamit ng video. Ito pag-uusapan na natin. Yung iba nga naka-live na rin. Muntik na talaga. Alam nyo, sa totoo lang, nakakatakot itong ganito. Kasi nga po, sa liit ng dait, magpang-abot, magkikita at magkikita talaga kayo. Yung bang mga naghahamunan sa social media, yung babasagin ko mukha mo pag nagkita tayo, kung ano-ano pang mga salita na masasakit, paano pag nagkita kayo? Hindi ba mas magandang mananahimik, huwag magbitaw ng mga maanghang at mga mapanakit na salita? Mahirap yun Papaano na lang? Kagaya kanina, yung pagkakataong na yun, si Kindred may hawak na 2x2. Papaano kung hinambalos ni Kindred yun? Sa tingin mo kaya hindi masasaktan o hindi mapuruhan? At maliban doon, ang iniisip ko kapag hinampas ni Kindred si Dr. Love, kawawa. At maliban dyan, papaano yung madadamay pa? Kasi doon may mga tao din maraming tao Nandoon si Mrs. Love, nandoon yung anak. Alangan titingin lang yun. Magkakapaluan talaga. Nandoon sila, no? May madadamay at may madadamay, no? Pag nagkapaluan na. So mabuti naman, nandoon si Kuya Mel, nandoon din si Kuya Brooks na umaawat. Pero guys, talagang nagkaharap talaga. Makikita mo sa ni Kuya Bal, distansya na lang ilang di pa lang ang layo. Sabi ko nga, yung hawak-hawak ni King Red na Dusporos, kapag hinambalos ni Kindred si Dr. Love, yari. Nakakalungkot lang, no? Ako guys, nalulungkot ako. Alam niyo kung ano? Hindi dito sa dalawa. Or nalulungkot ako kung pareho silang magkaroon ng sakit. Paano kung si Kindred matamaan or paano kung matamaan si Dr. Love? Diyan, Kuya Mel, siyempre may high blood din yan. Si Dr. Love, high blood din. Ewan ko si Kindred kung di siya high blood. Paano guys, sa tindi ng galit, no? Sa tindi ng ganito, kung may mangyayari, kung yung bang sa bigla, kasi nangyayari itong ganito na pagkabiglaan guys, minsan atakihin ka dahil sa tensyon ng umaakit yung dugo mo. Mabuti nga doon na, hindi naman, kasi doon sa panood natin video, hindi natin marinig masyado. Pero makita mo yung mga galawan nila. Si Dr. Love may hawak na yantok at sa kakahoy sa kabila. So dalawang kamay ni Dr. Love may hawak. Si Kindred may hawak na mahabang kahoy. Siguro kukulamber yun na 2x2, mahaba. Sabi ko nga, kapag ito hinampas ni Kindred si Dr. Love, may kalalagyan talaga. Malaki si Kindred, matangkad, palaban. Si Dr. Love ganun din, may hawak din siyang yantok.
Pero sa tingin ko, madidihado si Dr. Lab. Alam niyo kung bakit? Mababa siya eh. Si Kindred ang taas. At bata si Kindred. Eh si Dr. Lab, hindi na kami nagkakalayo niyan eh. Lagpas 50 na. Eh hindi na ganun kalakas. Sa totoo lang guys, no, madaling maghamon, madaling magsalita ng kung ano-anong salita para lang ipagmalaki mo sa social media na matikas ka, matapang ka. Pero alam nyo po, sa totoo lang, pagdating sa totoong buhay, pagdating sa aktual, mahirap. Sa tindi ng galit mo, maaring atakihin ka talaga sa puso. Dito ako nag-alala. Maliban yan, maraming tao dun eh. Paano yung ibang madadamay? Diba? Madadamay ang iba. Baka mamaya sa bandang huli, madadamay na naman si Kuya Bal, madadawit na naman si Kuya Bal. Sana lang, wag naman, no? Wag naman natin bigyan ng matinding ano ito. Wag naman natin idamay si Kuya Bal kasi si Kuya Bal, wala. Di ko nakita si Kuya Bal dun eh. Huwag niyo pong idamay si Kuya Bal kasi baka naman yan, mababas na naman si Kuya Bal dahil sa pangyayaring ito. Baka na naman, gagawa na naman doon ng iba-ibang kwento. Itong pangyayaring ito. Di po ba? Baka gagawa na naman. So, ako guys, nag-alala lang talaga ako na sa maaring mangyari. No? Kay Kindred, pwede rin magkaroon din siya ng hypertension. Si Dr. Lab, ganun din, magkaroon din siya ng hypertension. Si Kuya Mel, alam ko si Kuya Mel, nag-uusap kami nito, may high blood yan eh. Baka mamaya, magkaroon din ng hypertension. Yung bang ang epekto guys na nangyayari, pwede talagang tumaas yung kanilang BP, tumaas yung kanilang dugo, at mauwi sa di maganda. Mabuti nga lang, nandun si paring Brooks, si Kuya Brooks, inaawat naman. No, kumbaga nagsasalitaan lang eh. Nagkukumprontahan sila, nagsusumbatan doon sa mga salitang binibitawan nila sa social media. Ito aktual, pero wala naman talagang pangyayari guys na talagang matinding, kumbaga parang nag-uupakan, wala pa man. Sabi ko nga, sa pagkakataong ito, huwag niyo pong dalhin sa kalsada ang laban. Dalhin niyo po, kagaya sa ginawa ni Kuya Bal, dalhin niyo po sa korte. Idaan nyo po sa legal, no, ipabarangay. Dalhin sa barangay, dalhin sa korte. Yun po ang maganda. Sa totoo lang, wag po tayo magpadalos-dalos guys kasi sa totoo lang, papaano? Ito, sample. What if, sample lang to ha, what if napalo ni Kindred si Dr. Lab at napuruhan? Napuruhan. Papaano ngayon? Alangan man lang hindi hahabulin ng batas si Kindred. Sa kabilang banda, what if naman kung napuruhan si Kindred? Sa tingin mo kaya, Doc Lab, hindi ka hahabulin ng batas? Sa tingin mo kaya, matakbuhan mo ang batas, makukulong ka. Malaking problema. Sa bandang huli, ang pagsisisi. Diba? Sana pinag-usapan na lang kung hindi talaga maayos, dalhin talaga guys sa korte. Dalhin, magsampa ng kaso. Huwag na yung gano'n na magpalakasan kayo ng boses or magpatapangan kayo sa kalsada. Kasi nga, isa man sa inyo, ang mangyayaring madisgrasya, problema din yan eh. Problema si Kuya Bal. Problema na naman si Kuya Bal. Madadamay si Kuya Bal. Alangan, pababayaan kayo ni Kuya Bal. Dati naman kayong mga kasama ni Kuya Bal. Diba? Pag-usapan. No, mag-usap. Mabuti nga si Kuya Mel. Medyo ano lang si Kuya Mel eh. Lumapit si Kuya Mel. Nakita ko wala man dalang kahoy. Talagang sabi nga ni Kuya Mel sa kanyang live, ito, sampalin mo na ako. Magpapasampal si Kuya Mel. Alam mo, pinakamatalino yung ginawa ni Kuya Mel eh. Na magpapasampal siya. Bakit? Doon, pag nagawa ni Dr. Labio na sinakta niya si Kuya Mel, matik, police matter na yun eh. Kulong na yun. Hindi na yun pwedeng barangay pa. Nagkasakita. Pero si Kuya Mel talaga, ginamit ni Kuya Mel yung kanyang kanyang pagiging veterano. Hindi siya tipong nagwawala-wala eh. Kumbaga, ginawa ni Kuya Mel, sabi nga ni Kuya Mel sa kanyang live, hinamo niya nga, ito na ako.
Sampalin mo na ako. Pero ang sabi nga daw ni Dr. Lab, hindi, content lang yun. No? Guys, sa totoo lang, mahirap. Ako ang concern ko sa inyo, yung health, yung kalusugan. May mga pamilya kayo. Kagaya doon, si Dr. Lab, nandoon yung misis. Ito naman si Dr. Lab, hindi rin maawat ng misis niya. Nandoon yung misis, paano kung ang misis ni Dr. Lab na high blood, biglang nag-collapse? O di, masisisi na naman kayo, masisisi ang kalingap. O paano naman kung isa man sa inyo, di ba? Ako guys, wala akong pinapanigan kasi nakakasama ko kayong lahat. Pero ang akin lang, ang malasakit ko guys, yung inyong kalusugan. Hindi naman tayo pabata. Pag mayroong mga biglaang pangyayari, oo. Paano na lang kung si Kendred nahampas niya si Dr. Lab at napuruhan sa ulo? O ganun din si Dr. Lab, paano kung nahampas niya si Kendred sa ulo at napuruhan? Sa tingin mo, Dok, hindi ka hahabulin? Habulin ka ng batas. Ganun din naman si Kendred, hahabulin ka na bas, makukulong kayo. Sa tingin ko, hindi naman yung gusto yun. Alam ko naman, hindi nyo naman gusto sana kumalma, pag-usapan, wag ho talaga daanin sa tapang at wag daanin sa init ng ulo. Kasi ang kauuwian niyan, hindi maganda. Marami na ako guys, naobserban, marami na akong nakakilala, matapang, naghahamon. Noong nagkatotoo yung hamon, sa bandang huli nagsisi. Sana daw hindi niya na lang niya ginawa. Sana hindi niya na lang pinatulan. Kasi alam niyo ang isang tao kapag mainit ang ulo, wala nang kontrol yun. Wala ka nang kontrol sa gigil, sa init ng ulo mo. Maari ka talagang makadisgrasya, maari ka talagang makapatay. Ang tanong, paano ang mga pamilya natin? Paano may mga anak tayo, may mga pinapaaral? Iwas, no? Yun lang naman guys no, sa akin na iwasan natin. No? Iwasan natin na may madisgrasya po. Wag naman sana. No, siguro pag-usapan, the best na binyo sa korte. Dalhin mo sa barangay. Pag hindi maayos, di sampa ng kaso. Para naman talaga makuha mo talaga yung justice na hinahanap mo. Ganun lang. Pero kung ilagay mo sa kamay ang hustisya, wag naman. Wag kasi alam nyo, subuko na yan eh. Subuko na talaga yan guys. Nasa huli ang pagsisisi. Pagsisiyan mo talaga. Ang dami ko nang alam na ganyan. Oo. So guys, yun lang po ating maliit na reaction dito po sa pangyayaring ito. Panoorin niyo po ang upload ni Kuya Bal. Naka-upload na si Kuya Bal. Andun po lahat. Maraming salamat guys. At isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.